mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika asuransya na naghahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga putika. DTX 500. Ako si Katrina sa Pian Capis. Sa una na ko gilang ako ng problema sa mga huging tubuan sa acne. Kung isang nabatian mo sa akong friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag nagpuntat ang paglapdas ang akong acne. DTX 500. Bakal sa mga butika. Ngaman marinta ka pa? Kung kaya mo na magpanag-iya, bugali ang ginapakilala sa Sacred Heart of Jesus Development Corporation, ang St. Joseph Village. Sa baratong presyo, may balay, katuta ka na. Ini malapit sa mga malls, ospital, eskwelahan, kag sa Rojas City Plaza. Ang St. Joseph Village may gate para sa imo seguridad, kag may pavilion with basketball court para sa espesyal nga okasyon kag sports activities. Ang handong mga balay, abot kaya na. Ang St. Joseph Village na amtang sa Barangay Cagay, Rojas City. Magkanto na sa pinakamalapit nga SHJDC Sales Office o kung magtawag sa amon para sa dugang nga impormasyon kag sa libre nga signature sa 0917-100-2207. SHJDC, your family at the heart of our development. 97.7 FM Radio Maratas Kamo ang gusto. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko halin sa pinanid sang maragtas nga nagbilin sang marka sa palanuglion nga kultura, maragtas sang banwa, maragtas sang kapis. Unong hurangan datuay hinabongan adik ko. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista kagang manugpagtas ni si Dr. Vicente Vic Villan, maragtas sang kapis. Programang magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ang papel sa maragtas sang kapis. Kada adlaw sang Sabado alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa kapis. Bahin ang takot sa iyong damdamin, pamalas ang tangking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pagsama't bayanihan. Kapis Pilipinas, Western Visayas, welcome na sa pagpangalagad sa maragtas sang Kapis. Panibagong adlaw, panibagong edisyon, panibagong tupikong aton siring nga pagtalakayan. Siyempre, kaupo ng aton siring nga manugbagtas live via Zoom with Dr. Vic Villan. Like and share na ang aton siring nga live streaming, live na kita sa aton nga official Facebook page Radyo Maragtas. Mahimo man magkomento sang inyo siring nga mga mensahe. Kaya ito na pagabasahon diri sa kahanginan. Manami masadya interesante nga aton siring nga tupiko sa subong. Gramo sa nag-request no sa mga kasubong siring nga mga topics diri sa Maragtas sang Kapis. Siyempre hindi man ni lipod sa ihibalo sang kultura naton diri sa Kapis. Kabalo kita kadamo halos sa mga kabanuhanan nakahibalo sang kasubong sining kultura no kag panimad-on. Ang panimad-on sang Maragtason nga panimad-on na hanungod sa kilkig sa pag-apin sa aton nga panublion nga manggad. Sa ano ibaloon naton kung ano gidya ang konsepto no sang kilkig nga aton nga pagatalakayon diri. Ano ang kahilabtanan sa sining nga kilkig bilang isa ka cultural practice nga ti ginakabig nga para sa pag-apin no sa aton sining nga panublion nga manggad. Andin naton pagpadugayon para na sa piyang linya si Dr. Vicente Vic Villan, aton nga historian, aton sining nga manugbagtas. Diri Doc Vic, mayong aga.
Renz, mayong aga sa imo kag subong man sa aton nga taga-subaybay sa subong aga. Doc, thank you gid sa liwata sa oras na ton diri sa aton nga pagpangalagad. Ka-interesante nga ton sining topiko subong about sa konsepto sang kilking. Para at least mak-consume naton ang 45 minutes sa aton nga Zoom link. And then naton pagpatugayon pa Doc, no. Unahon to siguro Doc, ano gid ining kilkig, no? Ang aton nga gin brought up subong nga topiko kag bilang parimadon, no, sa pangkultura, Doc. Literally, Renz, ang kilkig ay nangangahulugang sa English ay scraping, no? Sa dictionary na scraping ang butselingon sa mga wika, no, sa bilog na Kabisayaan. Pero contextually, ang kilkig, no, ay ang kakayanan, no, ng isa ka tao na pwede niya hiluan, no, ang iya isig katawo, no, gamit ang napusa bala nga itlog nga daw baog, no. Okay. Kag gina-script niya ina, tapos butang sa iya kuko, kag papatakan niya bala sang gamay lang ang imo tubig. O di gani ang imo nga sudan, no. Then eventually ikaw ay magkakasakit na na pwede mo rin sa ikamatay. Kaya hindi masolusyonan kaagad ang nabanggit na sakit. Mayara, Doc, nga daw nabatian ko, no? Daw ginapusa ang bumbilya, daw something mo na. Is it kilkig man? Oo. Actually, iba-iba rin iba-iba nga paraan, ano. Pero tama naman ang imo nga nabatian. Pero ang nabatian ko man sa nangarap ako dira sa aton, ang pinakamabaskog gid ko niya kuan ni nang sa itlog. Nakasilin nila kay sa lapuon kadayon sina, tapos syempre magkaka-LBM ka kag siyempre mawad ang kasang tubig sa imo lawas na dehydration. Oo. Pwede mo ikamatay, no? Ang kilikig, no? Kaya napakadelikado. Iba man niya, Doc, sa lason, no? Poisoning. Actually, generally, ang pwedeng term na, ang general concept is basically parang hilo, no? Although ang hilo subong associated na siya sa mga mga insecticide. Pero actually yung hilo ay katulad din ng Tagalog na nahihilo ka, no? Sa pre-colonial times sa Pilipinas, sa aton ang hilo pinascript nga sahi sang substance, no? Palat ina siya sang isa ka daw bayna na laba yung nipay bayn ina siya. Tapos ang iya naduga nabutang na sa headwater para lasunin, no, hiluhin, no, para mahilo ang mga isda kagdak po na nila dayon. Para madamo sila sa catch bala na isda. Pero yung hilo nga ay pwede rin gamito, no, sa iba pang mga bagay. Kasubong sining kilkig. So ang kilkig literally nga sabi ko na ay parang scraping of any halimbawa pwede man bubog, pwede man balat sang kahoy, pwede man ginambar ko kay nasa itlog na balang na baog na inlubong mo na sa duta nga masyado nakadugay, nagbaho na bala na, so pero tigida ka sakit kapag kainit kasang sang iyakan. Ang iya sining ang shell sang ang kutiba sang itlog ya, Doc. Kutiba sang itlog. May nakambal na sa akon nga makuno na pinakagrabe nga kilkig. Kay gamay lang na ako no rin ipispitikan lang yan na imo pagkaon na sa iyo. Kung hindi mo na mabalaan na kilkig ka mo kay way man na siya ginauyatan. So lang magamay lang na siguro nga na daw pulbo lang na sa iya nga kuko. So pitikan niya na yung pagkaon, so makilkig ka na dayon. Mas lala daw, Doc, ang tulan
Katawo? Ang bali well, siguro din kay Oo. oo, kay ano na nang siyempre kung siyang tao kag dugay na nalubong, siyempre na bakterya na bala. So may microorganism na. Oho. So amo nagahatag sang balatian no, sa tao. Ikaw ay mo pagkaubutan nga na sang microorganism no. Okay, so at least may scientific explanation man gali because of the bacteria posibleng LBM ka dehydrated kada sa mangin cause ang death. Wala yan sa mga certain mga orasyon na bidok nga gina-perform or so ever. Palagay ko meron rin kasi sa hambal sa mga scholars part kuno sa ginatawag nilang witchcraft. So pag witchcraft ng aton hambalan sa anthropology, may kasami o pud ina nga mga rituals kag mga ceremonias ina. Kag associated sa sang ginatawag na supernatural power nga siyempre ang ila paathag ang supernatural power amo na mabudlay mo nga bulngon abala kay ang gahum halin sa supernatural beings. Pero scientifically ay ang ritual no nga associated sa mabaskog nga kuan nga halit na bala sa tao. Amo na ang ginahambal nila nga may mga ritual na. Pero siyempre scientifically ang matuod sina is bakterya no. Infection. Infection sa lawas. Ando na mention mo man ang kuko. Ang kuko ginapulverize man dok tapos ang nabatian ko dira sa Northern Panay sa area sa Romblon, Aklan, no. Ganano lang nabutang na nila sa kukulang ng mga scrape nila ng mga bagay halin sa kutiba na o tambal mo sa tulan sa tao. Oo. Tapos na ipitik lang na nila sa imo pagkaon, way kakabalo kung di na naghalin mo kay siyempre tama ka sekreto. Pero nang palapit na sa imo kay nag-abot-abot na sa mga plato na no. Di kayo nag-CR ka sandali tapos biglang pitik ka ng gaagi lang na sa imo nga sa table mo maano pa na dayon magsulod sa imo nga ilimnon or sa imo nga ginakaon. Sa amo ina. Okay. Alright. Now, ang interesting based sa inyo sa nga research or pangusisa bidok, ang ano nga mga quandary, mga lugar, no? So far ang nabalaan mo ang mga may kasubong sa nga cultural practice bala Doc Vic. Sang gamay pa ako nabatian ko ina nga mga istorya sa mga tigulang pero subong way na ko nabatian sa kapis. I don't know kung confirm na kay wala talaga sa nako gapuli dara sa aton. Pero subong daw ay nako nabatian. Wala na. May harap ako no. May harap. Amal na technician. Sa din Pilar. Okay. So sa mga liblib na lugar. Siguro sa mga baryo-baryo na. Pero ako wala nang kidman ko sa may nabatian eh. Somewhere pagpalambunaw Iloilo ko, doon nakabati kasi na pero isang college pa ko sa Toya. Basta yun ang mga malayo sa syudad. Kasi sa Romblon nabatian ko ina pati sa Palawan nabatian ko man. Ang nagbiyahe ako pagadto dito sa Brooks Point, Palawan. So nag-agi kami sa Aborlan. Bago kami nag-agi sa Aborlan, ginhambalan kami sa mga sa amon tour guide. Kung nagutom kami hindi gid kami kuno manaog dira sa Aborlan kay grabe man. Kay kilala ko noon nga banwa sa sa Kilkig. Apo? Grabe. Sa Romblon ako, way man sa ginahambal kung that was 20 yata mga 2019. Way man sa ginahambal ko ding nga lugar. Tambal nila maghalong na kami dira pagkaara kami dira sa Romblon kay napaka-active pa ang practice daw sa Kilkig. Bisan gutom ka kuno imo lang na kuno nga antuson kay delikado kay iguon sa Kilkig no. Dira sa sa isla na sa Tablas. Grabe no. At malamang sa Sibuyan man kay
Kay rumblon man na mo. Oo. pero nabalang kuya sa kilkig bala diri sa iban nga lugar dok ginahalo na yan sa pagkaon no. Pero kaya pagid yan nga sa hangin lang. Ang nabalang ko sa ano lang rin sa pagkaon. Oo, okay. So pwede man siguro magbakal ka sang tubig pero nakasil. Nakasil. Para hindi na ano bala mabutangan sa ano kay daw pulbo na so pag may hangin di badap ka na sa imo nga pagkaon di igop ang isang kilkig. Oo. Grabe gali no. Ano ang may-ara sa kilkig no? Doc Vic bilang aton nga topiko sa subong aton nga programa. Ang bal nila may ara kita nga mabalaan sa ginatawag nga kilkig no. So may mga tema no nasakop sini nga kilkig no sinasabi nila yung kilkig may ginagampadang papel daw kuno ang kilkig no para i-maintain bala yung ginatawag na cultural conformity at ang ginatawag na self-governance amo na isa ka consideration. Katuwa ang kilkig kuno ay may kaangtanan sa relasyon no sa ginatawag nilang social capital. Oo, kay ang tao abi kapag ka na-control sang mga ginatawag nga mga dayuhan ay at stake yung kanilang benefit no kasi kung may kilkig nga ang isa ka lugar pwedeng ma-prevent mo ang halimbawa ang migration sa mga tao halin sa ibang banwa pagadto sa ibang banwa kay mawad ang kasang tao tao resources ina kabat sang banwa. Ikatlo may kaangtanan kuno ang kilkig no sa ginatawag na innovation and economic development. Kay man larawan kuno sang isa ka lugar nga may pagpati sa kilkig ang ginatawag nilang pagkaatrasado sang sang pangabuhi. So subot sa lingon dira lang na kuno makit-an sa mga lugar nga medyo atrasado bala ang ang development program. Then ikaapat ang kilkig kuno ay ginagamit no para ma-maintain yung ginatawag nga social governance sa isa ka banwa no. Karon i-explain na naton. Pwede man nga ang kilkig ay masyadong prevalent ini sa mga liblib na lugar no. Ang hambal nila mayroon kuno nga mahina nga mga social institutions ang mga banwa nga ina kag manubo ang quality of governance sa kabanwa. Okay. Oo. Ikaduwa, may korelasyon kuno ang kilkig no sa ginatawag na panukat doon sa ginatawag na cultural conformity at ginatawag nilang yung panlipunang values. Ikatlo, ang kilkig kuno ay associated sa ginatawag na erosion of capital no na makita naton sa may manubo nga sahi no sang pagtitiwala sa no ka ginatawag nga dominant nga antisocial nga pagginawi sa mga tao. Oo, kay ti siyempre kung thinkers are doers kuno tama. Daw hindi ka magsalig sa isa mo ka isig mo ka pareho kay bangod, hindi ka man masaligan. Tama yun. Ikaapat ko no, manifestation ko no ang kilkig sang manubo nga ginatawag bilang social satisfaction. Social satisfaction.
siguro kay dahil bangod nga manubo ang quality of life. So ang tao ay isang achievement sa iya kabuhi bala. Ay, okay. Ang nakita niya na way no para magkaroon bala siya Mag-angat. ang ginatawag na fulfillment sa kabuhi makahatag sa singhalit sa iya Kahisa ang nagtulod. sa iya sig katao. No? So ano pa may kaangtanan man kuno ang kilkig no sa ginatawag nga na ginambal ko na tugaina no yung economic development, but this time more on yung walang technological and innovative na sabihin natin ay pagkakataon, opportunities sa isa ka lugar. Amo na nga busy ang tao, yung creativity sang tao ay makapyut na lang siya dito sa iya tradisyon kay why man siya sa oportunidad nga ang kanyang creative and innovative spirit ay ma-channel niya dito sa mas productive wala na nga rin nga sahi sang pangabuhi. Iba niya nga pungsod yan ga-invent na yan sa mga biological weapons. Sila kilkig yapon. Tama. Nagapalupad na yan sila sang ilang mga missiles siya. Damo yan sila sang ginaobra mga satellite. No? Tapos why man sing platform, why katasan technological platform na maayo diri sa atong mga pungsod. So, ang tao, siyempre, ay busy sa paano iya namatan nga tradisyon, no? So amo na ang dahilan nga ang kilkig kuno ay gapadayon nga naga-prevail sa isa ka duog. No? Sina nga sahi sang pagkakupad sang development sa isa ka sa isa ka lugar. So so kumbaga rin siya manifestation siya ng larawan sa duog nga may malubo na sahi sang development. Okay, so very nice no nga assessment gid man Doc. Seldom na gid man sa buong daw malaka na gid man nga mabatian. So siguro may development na gid man, no? That's true. Reflection nga kasi. Parang idea is reflected sa sahi sa panabuhi may ara ang prevalence sang witchcraft, particularly yung kilkig nga dira sa central Philippines kabilang na ang Capiz. Now na mention tang cultural practice Doc. Paano ining kilkig nga nahambal mo ang panimadon nga pang kultural nga nag-aapi no sa ato naman nga panublion Doc Vic? Malinaw rin kasi sabi nila generally ang kilkig ay nakapukol siya sa mga dayuhan. Okay. So but silingon ang gamit talaga sa kilkig is mag-inflict ka ng ng fear sa mga dayo. But silingon parang yung idea ng collective fear sa mga dayo ang mag-prevent para ma-preserve mo ang iyong resources. At di ba may apat kita ka resources? Ang tinatawag natin ng panimadon natin nga manggad. Ang aton nga mga tawag nito, dumaan natin nga mga manggad. Di ba yung ating natural resources, di ba? So manggad ina naton source ina sang aton gahom no as a people. Yung human resources o asset na may ara ka. Ikatlo yung technological resources nga may ara ka kag subong man yung cultural resources nga may ara ka. So ito ginatawag nga panublion nga manggad. Duna nga panublion nga manggad. At dahil ang isa ka sosyedad masyadong attached siya sa mga duna nga manggad nga panublion,
kailangan ma-protect ni ina nga manggad agud hindi na maagaw sa iya sa mga dayo. So that's why ginahambal nila nga ang kilkig is social construction. Para ma-preserve yung status quo, kundi man ay ma-push yung aton nga access doon sa different sources of wealth nga ginaproteksyonan sang tumuluyo. Pero hindi man kita amo sina ang habal nila kadalok no sa ating nga manggad. Ang punto lang is kailangan ang isa kadayo ay pumaloob, ibig sabihin sumang-ayon, sumunod o magpasakop bala siya sa tumuluyo nga iya gintantuan o dinayong o pinangayawan nga lugar. So pagka mababatyagan sa pumuluyo no sa indigenous groups, ang isa ka dayuhan nga attached na siya doon sa kultura sa dinayong puok, but silingon pinapayagan ka na rin na ma-access yung different sources of wealth. So insert siya rin siya parang lahat kasi ng pamana is ang tawag natin is cultural currency. So parang ginagamit mo siya na currency between you and the other, no? Para yung pamana ngayon na makapitalize mo, no? So siya, parang cultural capital actually, pwede sabihin cultural capital ang pamana, no? So ginagamit mo ang kilkig, no? Ang kilkig as your cultural weapon, di ba? So your cultural weapon o shield to protect and at magamit mo rin yan na leverage mo for diplomatic relations halimbawa. So kung gusto mo rin ma-access ang wealth ng iba, then magpaidalom ka. Magamit ka man sang nga tawag na cultural way para maka-access ka man sa ila. So diplomacy ina nga ginatawag nato. So makipag-abyan ka para maka-access ka man sa ila kag sila man sa imo. Kaya importante yung yung pagsulod, pagsang-ayon, pagpasakop kag subong man, no? Ikaduhang punto, mapalog ka dapat sa ginatawag rin nga yung organic embedded na kultura ng Tagaloob. Kaya dapat na matuto ka makiisa, di ba? Silingon makigbulog ka, di ba? Sa kung ano man ang mga paginawi buluhaton sang sosyedad nga imo ginkantuan. Kay nature gid ina sang isa ka banwa na nagagamit sang kilkig no, para maprotektahan nila ang ila kultura na masamad na bala alin sa banyagang kultura, no? Kumbaga, you should stay humble, Dok. Kay kung hindi, kung makita kanila nga daw, ay, do palak-palak. Kilkigan ka. Kilkigan ka sa pagkaon mo. Ay, grabe man yung extravaganda. Ganyan nga mga bitbit, ng mga alahas niyo, RE mo. Ay, na-mention mo, Gina, wala sang, ang mga nagagamit sang kilkig, do wala sang social satisfaction, eh. So, may kahisa nga nagapatunga. So, dapat you should stay humble, no? Kung magkakato sa isang lugar. Parang, bagamat ginahambal nila nga, parang, ang kilkig ay parang paagi mo para masatisfy ka. Kaya ang syudad hindi naghatag sa imo siyang fulfillment sa kabuhi. Sa kabilang banda, di ba, pwede man natin hambalon nga bumabangod sa aton pagkatao, ginagamit mo man ang kilkig, no? Para batunon sila, no? Paagi sa pagpapaloob sa iyong kultura. Pero kung hindi ka nga matigas nga ang loob sa mga tao nga hindi
hindi pa palob sa imong kultura nga ginaproteksyonan mo. Kilkigon. Tama ining hambal mo nga ari ka ha kay daw astig-astig ka mo na kaon ka guys subong kilkigan tagid ka. Oh. Sa amo na rin sangkuan ang dahilan kung nga may kilkig kita dira no para badlungon mo inang mga astig-astig bala nga mga dayuhan no. Pero pagbanta mo Dok, is it okay nga i-retain ang kilkig culture abi sa isa ka lugar kay na mention mo gina daw balasihan sa nga manubo no ang quality of life pero at the same time though it's protection man gali no sa ila sining kultura Doc Vic. Ang nakitaan ko rin sa dependent ang di ba generally ang kultura ay ginatawag naton nga pagtugon ng tao sa mga challenges nga ara sa iya palibutan, di ba? Halimbawa, natural challenge, social challenge, halimbawa institutional challenge. So ang tao gaubra sa kultura para makapag-adapt sa ganung amo nga mga hamon. So ubot sa lingon, kung nimo paunlarin ang isa ka banwa kag mangin amo iyang sinanga context, maari madula ang kilkig nga nagapanghilo agud magmasakit ka. Baka mag-transform ang kilkig sa ibang ginatawag nga cultural tool para din mabadlong mo ang mga banyaga. So halimbawa kung hindi na siya makita kung gina-practice halimbawa sa palibot sang syudad. So nadulaan ng kilkig nga gagamit ka na sa mga gin-scrape mo na mga tukiba sa itlog o di ka ni tulan sang tao na lugay na lung. May madula ina. Pero pwede mo gamiton ang ginatawag na political kilking. Paano naman Dok? so may political kilking. Pwede mo sige ating na nga natin masyado kang hambog ha na ambog ka dire. So pwede mo gamitan sa kilkig. Kasi source ang kilig kasi parang source ng power mo, di ba? Para badlungon mo isa ka tao. So pwede mo gamitin ng political power as your modern kilkig, di ba? Okay. So pwede mo gamitin eh. So nagka-transform kasi ang kultura rin. Pag nadula siya, gabaylo lang na siya. Gatigbaylo lang na siya. So pwede mo gamitin ang gitawag nga educational kilkig, di ba? So magtudlo ka, gamitin mo institutions no para palakasin mo yung nationalism sa sulod sa imo banwa. And then i-introduce mo rin yung tawag na culture of protectionism. Then you have that educational kilkig, di ba? To empower your people and to prevent outsiders no para mag-intrude, di ba, sa imo nga banwa. Okay. So hindi na ito yung ginatawag na mystical kilkig, di ba? Nagagamit ka sa mga tukiban o biological kilkig. So pwede na ito tawagin na rin as modern mystical and biological kilkig. And your modern kilkig is your political, di ba? Your political power, your educational institutional power, di ba? To empower your people, di ba? And to prevent them mula sa intrusion ng mga ginatawag natin mga pangayaw na pwede nila ubuso ng iyong mga resources, di ba? Amo lang naman ang gamit sang kilkig maproteksyonan ang iyong different assets, di ba? For people empowerment. Amo nang gamit niya So kung may development naman dira pero ang klase sang development nga ginapatupad sa aton banwa ay ang tawag nila ay artificial development at more physical development kaway siyang nabatyagad nga kaayuhan ang imo pumuluyo. Then kailangan mo mag-innovate sang bagpanibag o nga sahi sang kilkig, di ba? To protect your people, di ba? Okay. Sige. Pero ining sa sining biological kilkig nga ni Doc nga na-mention naton kay ginado na dula na gid man diri. Is it so patimaan na gid man nga may part of development, no? May development na gid man. Is it kinanglan na gid man nga at least bayaan na madula na Doc Vic? Well, as Kapisno, no, as a Filipino in
in particular ang kilkig, no, as a cultural tool for empowerment, 'di ba? To protect your people mula sa mapagsamantalang forces. Sa palagay ko rin dahil ginambal ko nga pwede talaga mag-transform ang kilkig, no? Kilkig from one form to the other form. So sa akong pananawon, nagapadayon lang ina. Nagapadayon. Nagapadayon lang ina. Siya nag-transform lang siya sa ibang sahi, sa sang pagpangilkig. Nagamitin mo ang tulan sang tao, man ang mga kahoy dira nga imo gamiton laban sa mga dayuhan, kundi pwede man nga mag-innovate kita sa panibago nga kilkig. Political kilkig. Kultura siya naton yung parang tingin natin doon, we-recognize mo yung kultura mo and from that culture magtukoy ka sa isang size sa imong kultura na nagamiton mo for your advantage. Okay. Diba? Like for example, labi, do kontrapartido sa hatagan ko sa balang ayuda para sa ako. Yan. That's the powerful kilkig today. Political kilkig. Okay. Di ba? Pagka atagan mo siya sa ayuda, sa imo na sa mapin. Mag-apin na sa imo, di ba? Mag-apin na sa imo. Hindi pwede mo na ma-manipulate siya. Sobra pa sa lason, gali. Sa ano nga mga rason naman, Doc, mahambal na to nga tiyang ining kilkig bilang isa ka cultural practice sa sosyedad ay isa ka pag-apin gani, no? Sa ton nga panublion nga manggad, Doc Vic. So nakita ko rin na ano siya, maayos siya bala nang ano pa naton siya, no? Ang tawag natin sini elaborate, palakason naton para maapinan ang aton nga panublion sa pinaagi sa aton nga padayon mo nga tawag na sa English yan, yung cultural renewal. Padayon nga ginatawag na cultural revigorization. O higit sa lahat, I think is yung ginatawag na cultural revitalization. So sa pinaagi sa sina ay pwede natin magamit pa rin, no, ang kilkig, no? Hindi lamang para ma-empower kita at maano naton na magamit naton ini para kita ay mapalakas nato ginatawag na social capital para hindi ma-exploit ang iba't ibang nga sahi sa atong ginatawag nga resources, di natural yan, cultural, technological, and human. Maproteksyonan naton yan gamit ang ginatawag na modern kilkig, no? Hindi nahilo, di ba? Hindi nahilo. Kundi pwede mind conditioning, transformation na from mystical, biological to political, diplomatic, educational na sahi sang pagpangilkig, no? Para ma-prevent naton ang matinding dagok nga ginatawag nila sa aton nga sosyedad. Kasi kung hindi natin babayaan ang atong kultura sa kilkig, no, sa kilkig, padayon kita nga i-dominate nila ng mga dayuhan kag sila ang mangin pulos, no, sa aton iba't ibang sahi sang aton nga palanublion. Kag hindi ina maayo kapag ang aton palanublion ay ginakontrol sa mga dayuhan. O hindi man kita dalok sang aton palanublion kay gina-share man naton ina, pero kailangan lang sa mga dayuhan nga magpasakop ang paidalom, di ba? Sumunod sa aton nga tradisyon, sa aton kultura, sa aton pagginawi, no, sa aton mga fundamental social values, no, para sila mabato naton kag magamit pa naton sila, no, for cultural revitalization. Ang tawag sina alam natin sa Korea ay yung ginatawag nila soft power. Yung ginapalapnag mo ang imo kultura, pinaagi sa iba't ibang platforms, at pag naglaptag siya at inadapt sa ibang nga tao,
gamitin mo ang kulturang ina no para ilabutan mo ang imong self sa advantage position no para kumita ang imong ang imong banwa, ang imong pusod kag ang imong pumuluyo maga-benefit sa ginatawag naton nga cultural innovation. Okay, sa biological kilkig kuno Dok may bulong. May bulong. So hambal ko nun nila kung sino ko na ang nagkilkig sa imo, siya man na ang makapaayo man sa imo. So dapat ma-identify mo gid kung sino may kahisa sa imo, no? Yun na. Yun ang challenge eh. Amo ganing nga ginakadlo ka ng kilkig kay una, way ka kabalo kung saan o kakilkigon. Kag ikaduwa, sino o makilkig sa imo. Di ba? Basi pa sekreto nga nahisa gali sa imo, no? Oo. So mabudlay rin. Amo galing siya tool siya, no? Na ginagamit sang sosyedad, no? Para mahadlok ang mga dayo sa isa ka lugar. Di ba kita mo man pagkakadto kita sa isa ka lugar, gakahadlok kita sa isa ka duog nga hindi aton. Gapanginlaman kagid mo kay base kun kag ikaw ang ginahimo mo ay kinahanglan nga i-respect mo gid ang ila kwan tradisyon. Hindi ka pwedeng magbugal-bugal. Di ba? Hindi ka pwedeng dira maghari-hari. Kailan may ara ka ginatawag nga respeto gid no sa isa ka lugar nga hindi imo lugar. Amo nang atong behavior, di ba? Di ba nga mabal nila ang Pilipino kuno masuwayin pag dito sa iya nga pungsod kay tanan nga pagsuko inuubrat tapon basura bisag diin, di ba? Pero kung sa abroad kita mo buot mo nadlok may kilkig. Kay hadlok ka sa kilkig. So yung kilkig ginasang banyaga para sa aton collective memory. Di ba? So ang kilkig doon hindi na siya mystical, hindi na biological. Legal kilkig ang dali sa iyo, di ba? Preso ka. Kaya may mga batas sila nga pwede kang makulong. Ang iba gani hindi lang basta kulong yan eh. Mas mabugat ang iba. So ako man rin dahil may kultura kita sa kilkig. Pag magkanto ako sa ibang duog, halimbawa sa US, nagapanginlaman sa Japan, sa Thailand, ito lately galing ako sa Russia, buot ko mo. Buot ka hindi mo lugar mo. Hindi mo lugar. So nga naging mabuot ako sa Russia. Kaya balan ko nga because of our collective memory about kilkig. Nagapanginlaman ka. May kahadlok ka. Yung kahadlok ngayon na hindi fear ng talawan ka, kundi yung ginarespeto mo kay balikan ka. Kaya ang revenge kasi mabugat ginang pagbalos Maslan kanila. Kasi mag-cross ka sang border, no? Pag nag-cross ka ng border kasi hindi imo place. Kaya mo man na ang man talaga naturally associated ang kilkig pag nag-cross ka ng border. Wow. Very interesting topic ko, Doc Vic. Before mag-end ang aton sini nga zoomling. Kasi may may parting message, Doc. Una, siyempre, pasalamat ako sa aton staff kasi sa FX kay maayo yung pamungkutanon gaisit mo kasi nga sabat no sa imo matalinong mga tanong no kaya naging magandang ating discussion. Siyempre ginatamyo ko nga akong dira nga mga pakaisa no sa Iloilo at dira sa Capiz kag subong man dito sa South Cotabato. Wala sang kilkig to, Doc, no? Wala sang kilkig. Wala. Okay, Doc, thank you again sa sunod naman yung Sabado. Ay, tsaktuhan, good. Thank you again sa liwat sa aton. Sining nga manugbagtas with Dr. Vicente Vic Villan. Nakaupod na aton subok.
So kilkig no bilang isa ka social construct nga ginagamit sang ibang mga kultura para hadlukan ng ibang nga mga atod gid man no. Sa iyong damdamin Pagpalambunaw namon kadto kami to isa ka team no sa eskwelahan. Yung buong tapang Ginahambalan kami nga oy ning halong-halong kamo. So, kilkig or something like that. So pagabot man to digid man dito daw grabing respeto mo daw naga-smile ka and doon na magsinuplado ka kasi kilkigan ka di imo gid. Kilkig ang isa sa mga nakulbaan sa mga baguhanon sa Boracay. Pero ina nga mga na-mention aton nga mga place mga kwan na wala man na pamatud-an. Wala man na pamatud-an nga may nag-exister. Nga kilkig nga or something like that. Naman na kanihambal sang kilala taho sa Pilar Cormiara pero wala man kami nabatian sa Pilar or somewhere sa Ilo sa Amon. Okay, sige. Ang kilkig ko nung isa sa nakulbahan sa mga baguhanon sa Boracay. Hilo. Amo gani daw related man sa hilo, pero pag ginambal mabang hilo daw liquid sa Ang kilkig naman niya is powder. Powderized bones sang tao or motoambal ni Doc Vic ang halin sa kutiba sang kutiba sang lubok ng itlog. Mo na gali niya. Which is scientifically ang explanation gali ko no sina ambal ni Doc Vic scientifically explanation bangod sa bakterya nga present sa lubok nga itlog sa bakterya nga present sa ang buto-buto sang tawo nga nalubong na pila na ka tinuig magasulod sa imo sining nga lawas magakos ang diarrhea ang diarrhea nga daan nagakos ang dehydration pagka nagakaubos ang imo sining fluid sa sulod sang lawas mangin cause sang kamatayon na kadelikado man gid ang kilking. Good morning sa aton siri nga mga tagpalamati Boss Ains, Jane Brades Torque, thanks for the highlight. Ariel Fanugan, Borjoy Real, good morning. Shout out kay Boss kay Maricel D. Antulan Santao Alvin Alvarez, good morning. Kilkicks